beloved, Boss Mike, Cervera. Isa pa, Mase, may anunsyo pala ang Malacanang dito sa bagong talagang NBI Director. Yan. Eto na. Yes, kanina kinumpirma ni Yuse Castro na itinalaga na nga ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Melvin Matibag bilang bagong director ng National Bureau of Investigation. Matatandaan natin. Kita nyo mga kababayan ko, bakit ho pinalitan bigla ang NBI Director at sinasabi nga kaalyado ni Duterte? Mga kababayan ko, yung Melvin Matibag pala na yan, mga kababayan ko, yan po yung nagsampa ng kaso kay Harry Roque. Mukhang tumiwalag po ito, mga kababayan ko. Tumiwalag po ito nung panahon ni Duterte, nung matapos ang termino ni Duterte. Ito na, pakinggan natin. Na matagal na kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Attorney Matibag. Kasi nung latter part ng termino ni FPRRD, itinalaga pa nga ito. Pakinggan nyo maigi dahil maganda ho ito yung ating susunod na talakayin. I-connecta natin ito, mga kababayan, dito sa tatlong kalbo. Alam nyo na, tatlong kalbo, mga kababayan, ang ididikit natin dito. So kung may 5 kalbo na DDS, mga kababayan, yung dalawa, isa na si Banat Baydon. So yung tatlong kalbo, nako mga kababayan, manginginig ang mga ukol-ukol. Manginginig ang mga betlog ng mga DDS na to. Nako, eto na. Pakinggan nyo mga kababayan ko, pakinggan nyo maigi to. Ito na, pasok. Perma ni Yuse Castro na itinalaga na nga ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Melvin Matibag bilang bagong director ng National Bureau of Investigation. Matatandaan natin na matagal na kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Attorney Matibag, kasi nung latter part ng termino ni FPRRD, itinalaga pa nga ito bilang Cabinet Secretary ng Duterte administration. But prior to that, matatandaan natin na naging mukha rin ng PDP laban, partido ni FPRRD, etong si Attorney Melvin Matibag, dahil matagal din siyang tumayo bilang Secretary General nito. Kaya ang tanong natin, naging Secretary General ng PDP laban pa. bakit siya yung napisil ni PBBM na maging hepe ng NBI? Pero ang tugod siya ni Yuse Castro, nakitaan daw niya siguro si Attorney Matibag ng mga factors para mapagkatiwalaan. Pero yung ibang detalye, wala pang maibigay si Yuse Castro. Hindi talaga. Ganito ho yan. Kung inyong matatandaan ho, mga kababayan ko, yung binalita natin, eto ho, mga kababayan, hanapin ko lang, Kung inyong matatandaan yung binalita natin, dito po, sa tatlong kalbo, yan, ito. Mga kababayan ko, ayan cyber libel raps versus Sonsa Celes at saka sino pa? Si Argotang Bingot. Ayan mga kababayan inireklamo ng National Bureau of Investigation ang mamahayag na si Jay Sonsa at personalidad na si Jeffrey Celes dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical information tungkol kay President Bongbong Marcos. Na idokumento ng NBI sa screenshot ng online post at surveillance ng YouTube videos ang paggamit ng dalawa na 3 sila. Yung isa nga sumuko na ng unverified medical reports para questionin ang abilidad ng Pangulo na mamuno. Inireklamo ng NBI sa DOJ na panagutin ang dalawa sa cyber libel at paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code. Ito ho mga kababayan ko, yung 3. Dalawang kalbo. Dalawa. Hindi ako nagnakaw. Itinalaga na nga ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Melvin Matibag bilang bagong director ng National Bureau of Investigation. Matatandaan natin na matagal na kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Attorney Matibag. Ngayon mga kababayan ko, eto na. Eto na ho.
kung inyong matatandaan, nag-viral po yung bingot. Ano po? Yung bingot ho, yung bingot. Nag-viral. Na ano? Saldi Magbalon, thank you naman. 'Di ba? Na nagpunta doon sa NBI. Tapos mga kababayan, nagyabang-yabang. Oo, nagyabang-yabang ho si Bingot. Umamin na nga ho sa kanyang kasalanan. Para bang mayabang pa ho yung Bingot. Ngayon, kinabukasan, eto na. Matapos magyabang-yabang nung Bingot, bigla hong napalitan itong, mabait naman ho ito eh. Itong NBI director na si Angelito Magno. Mabait po, mga kababayan. Inasikaso nga kami doon eh. Pinagkape kami. Talagang maasikaso. Meron pa hong turon eh. Oo, turon at tupig. Ang daming pinakain eh. Ngayon, eto ba mga kababayan ko eh. Kaya pinalitan eh. Dahil dito sa 3 kalbo na to. Alam naman natin, si Jason sa grabe ito gumawa ng fake news. Ano po? Grabe, sobra-sobra gumawa ng fake news yan. Pinapasama ang Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady. Yan din ang nagpakalat na nag-away daw silang dalawa at yan din ang nagpakalat na tinakbo daw si Pangulong Bongbong Marcos at dinala ng chopper sa isang malapit na ospital. Yan, ang daming mga fake news niyan ni Jason sa. At si Celes naman, mga kababayan, sinasakyan din yung sinasabi ni Celes. At laging nangunguna sa ilalim ng footbridge para mag-rally yan. At kung ano-anong mga ka-fake news ang sinasabi sa mga rallyista. Ganon din si Bingot, mga kababayan ko. Abay, sumama pa sa mga banatae. Ay, sorry. Sorry naman ho sa mga nanananghalian, Biruin nyo, mga kababayan ko. Di ba? At etong si Bingot kung ano-ano rin ang sinasabi. Naglilikha rin ng mga ka-fake newsan para utuin yung mga taong bayan. Tapos umamin. Tapos sinisi. Nilaglag yung dalawa. Di mo ba? Nilaglag ho yung dalawa eh. Yung pong si Celes at saka si natalakay natin nung isang gabihan. Ngayon, mga kababayan ko, nabagalan ba ang Malacanang sa pagtatrabaho ng pinalitang direktor ng NBI? Kasi mga kababayan, ayan na ho eh. Parang ang bagal daw eh. Sabi ng panaginip ko. Kaya kayo ngayon, napalitan ng NBI director, baka nakalimutan nyo, yung kakampi nyo, si Harry Roque, dinali ng NBI director na bago na to. Kaya kayo, siguradong 3, yayariin kayo! Ang tao pa mo ha! Sa palagay nyo, mga kababayan ko, yayariin kayo neto, maniwala kayo. Lagot ka, Bingot! Yari ka na, Bingot! Ilang taon yan, no? Oo, ilang taon yan, 6 to 12 years. Tapos mananalo pa ang Lenny BBM tandem. Nakaw! Hindi ka na makakalabas. Bubunuin mo na yung 6 years. Hanggang 12 years kang makukulong, Bingot. Yari ka. Ikaw, Celes, ganun din. Ako, ikaw, Jason sa. Si Jason sa matanda na, malamang sa kulungan na yung mamatay. Si Celes, nako, ito pang isa. Oo, pagka nakulong si Celes, tumakas ka. Mang-agaw ka ng barel tulad ng ginawa at pinapasunod sa inyo ni Digong. Manlabang ka! Yan! Ang tao pa mo ha! Diba, no? Manlabang ka na! Si Bingot, hindi mang lalaban nyo, wala mahina eh. Biruin nyo, NBI pa lang, nilaglag na yung kasama. Weakest link, mga kababayan, ang ginawa ng NBI eh. yung bang pinakamahina, yun ang tinira. Sabi ni Bingot,
Hindi po, naniwala po ako sa dalawa eh. Si Celis po tsaka si Jason sa talaga nauna eh. Kaya akala ko legit eh. Kaya pinost ko na rin for the contents. Bobo, umamin na fake news talaga sila. Ayo! Ang tao ka niya! Diba? Late ka na, Tiger. Oo, late ka na. Ayos ba mga kababayan? Sana'y nag-enjoy kayo ngayong umaga. Ang dami ko pang tatalakayin, kaya lang mga kababayan ko, sige, isa pa. Eto, mga kababayan, ano naman ang masasabi ng Malacanang at ni Pangulong Bongbong sa pag-aanunsyo? Oy, wag nyo nga tinatakot. Tinatakot nyo yung tatlong itlog. Wag natin takutin. Dito na tayo. Ano ang masasabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Pasok! Good luck nga. Ayan. Sabi ni Pangulo, good luck daw. Good luck. Good luck nga. Yan ang reaksyon, tanging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa eleksyon 2028. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, narinig ng Pangulo ang pahayag ng Vice Presidente at ang tanging nasabi nito ay good luck. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Good luck. Yan ang Bakit? Kayo lang ba marunong maging sarcastic? Ito ang sinasabi ko sa inyo. Jojo Chavez, Tiger, Marian Tomas, mga late kayo, Heidi Pantino. Lucy Minigawa, JC, mga late kayo, isa pa kayo. Ito mga kababayan ko kapag dumali si Pangulo, kita nyo, good luck lang yung sinabi, sakit na yung mga DDS dito. Ang tao ka niya! Nasasaktan sila dyan. Sabi ko sa inyo mga kababayan ko si Pangulong Bongbong pag nagsalita yun, si Sara, visit na visit yun Isang salita lang yan Mapipikon nyo ba si Pangulo? Hindi nyo mapipikon yan. Hindi nyo mapipikon. Hindi nyo mapipikon si Pangulo. sabi nito ay good luck. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Di bahala na kayong umisip kung paano yung ibig sabihin ni Pangulo. Di ba? Ganun lang yun. Po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Hindi daw masasabi ni Atty. Claire Castro. Lagi nga mga kababayan, ay Morena, late ka na. Leia, 27, late ka na rin. Wala na. Good luck. Yun ang tatak ni Presidente Marcos ngayon. Noong panahon ni Nino. Noynoy Aquino, Anong Eddie kailan? Wow. Ay, ito naman, good luck. Sa issue naman ng paghingi ng tawad ni Vice President Duterte dahil tinulungan anya niyang manalo sa eleksyon si Pangulong Marcos, sinabi ni Castro na dapat tandaan na pareho lamang silang nagtulungan nung kampanya. Kung ako nga yan, hindi ho ganun ang sasabihin ko Unang-una, aminado si Sara na siya lumapit kay Pangulo. Ay, ang daming bidyong nagkalat yan Sabi ni Sara, lumapit ako kay Bongbong Marcos at sinabi ko na pwede bang ako na lang ang maging vice presidente mo? At tutulungan kita sa pagiging sa kandidatura mo? Mga kababayan, sa totoo lang hindi na kailangan ang tulong ng isang Sara Duterte na bobo. Sapagkat, mga kababayan, ang kasikatan ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 hindi matatawaran. Hindi kailangan ng bobong katulad nito para manalo si Pangulong Bongbong. Kahit na sino ang maging vice presidente ni Pangulong Bongbong Marcos noon, siguradong sigurado na yung panalo noon.
Kaya mga kababayan ko, yung mga tatanga-tanga, bobo, mangmang na mga DDS na nagsasabi dahil kay Sara kaya nanalo si Pangulong Bongbong. Panaginip nyo lang yun. Isang guni-guni nyo lang yun. Parang yung sinasabi ni Marcoleta sa West Philippine Sea na guni-guni lang daw. Tanga-tanga. Mga tanga. Ulitin ko lang. Noong panahon na yon, sabik na sabik sila. Nasabi ko na yata to sa Bingador. Ulitin ko lang ho yung sinabi ko. Noong panahon na yan, ang taong bayan sabik na sabik sa pamumuno ng isang Marcos. Sabik na sabik sila na magkaroon ng isang Ferdinand Marcos Sr. na maging presidente. Hanap-hanap nila yan. Kaya ang taong bayan, mga kababayan, walang gana. Nung marinig nila na nagproklama si Manny Pacquiao, Isko at sino pa ba yung isa? Si Lenny Robredo. Hindi ho ganun kainit nun. Pero ho, noong nagdeklara, kahuli-hulihan na nagdeklara na tatakbo bilang Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos, yung pong mga kumampi na kay Isko, kay Lenny, kay Pacquiao, lahat po yan mga kababayan nagpuntahan kay Pangulong Bongbong. Pau Paboa! Ganun ang nangyari. O, kita nyo, doon na ho nag-umpisa na magdiwang ultimo mga bata matanda ang sinisigaw, BBM! May sinigaw bang Sara Duterte? Ngayon, ikukumpara natin. Nagdeklara itong isang lokal-lokan to. Mayroon ba ngayong mga sumisigaw na ganong karami? Meron bang sumisigaw na, Sara, magnanakaw? Yun meron ang sinisigaw. Pero yung Sara, ang pag-asa ng bayan, wala ho. Walang sumisigaw ho na ganon. Bakit? Walang dating. Kasi alam ng taong bayan kung gaano kabobo, katanga, kamangmangto. Pau Paboa! Imbes mga kababayan matuwa yung mga Pilipino, binabas ngayon itong Sara Duterte nyo. Kayo na lang dyan Sa totoo lang, kayo na lang ang mga natutuwa. Wala nang iba. Kaso paano mga kababayan? Tignan nyo naman. Ganito yung kanilang panawagan. Tulad netong gasolito. Tignan nyo mga kababayan, paano mananalo itong mga kakampi ni Sara Duterte, itong grupo nila. Tignan nyo mga kababayan, congressmen, huwag kayong magkakamaling pumirma. Matatapos kayo, puro pagbabanta. Yan ba? Yan ba magiging presidente nyo? Puro pagbabanta. Tulad ng sinabi ko kanina. Ano sabi ko mga kababayan ko? Si Sara Duterte ang hangaring gumante. Hindi magsiserbisyo sa taong bayan. Ang gusto ni Sara, kitang-kita naman. Si Sara, ang gusto niya, siya ang pinagsisilbihan. Parang isang renang kamukha ni Fiona na kailangan inaalayan natin siya. Ganon ang gusto ni Sara. Mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong Marcos, siya yung nagsisilbi. Siya yung nagsiserbisyo. Kita nyo mga kababayan, sabi nga ni Mima, si Pangulong Bongbong Marcos may sakit na nga. Siya pa yung nagtatrabaho. Yung walang sakit na makapal at malapad ang muka, gala ng gala, kung saan nangangampanya ibang bansa. Di ba dapat tumulong siya? Pero anong ginawa niya? Imbis na tumulong, naninira pa. Hindi lang ang Pangulo ang sinisiraan, kundi pati ang sarili nating bansa. Maging yung San Juanico Bridge ni Apo Lakay na ganda-ganda na ngayon okay na, maayos na dahil na-renovate na katulad ng mukha ni Kitty. Aba mga kababayan, imbis na na ipagmalaki, sinisiraan pa.
Di ba, mga kababayan ko? So, paano? Ayos na, no? Mga kababayan, siguro naman nasulit ko na yung katuwaan nyo. Alam nyo, mga kababayan, yan lang naman ang aking kaligayahan. Mapasaya kayo. Kaya, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Inabot na tayo ng oras at tanghalian na. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.